Kinumpronta mismo ni Bradley Beal ang kanilang head coach noon na wag daw siyang bastusin at sabihan na maglaro parang Drew Holiday sa kanilang kupunan. Ito ho'y nakarating naman kaagad mga idol kay Drew Holiday at siya'y tinanong ng mga reporter kung ano ang kanyang masasabi rito. Ayon naman kay Drew Holiday, isang magaling na scorer itong si Bradley Beal. Tama naman yun. At syempre, magaling tayo sa kung ano ang ating kakayahan, kung saan tayo magaling. Ayon pa mismo kay Drew Holiday mga idol, hindi rin siya pabor sa sinabi ni Coach Mike Budenholzer at kung siya raw yung sasabihan ng ganon, sasabihan rin niya ang kanyang coach na hayaan mong maglaro ako sa paraang gusto ko, kung saan ako magaling. Huwag mo akong diktahan kung ano ang gagawin ko. Yan talaga yung maling kamalian dyan ni Mike Budenholzer mga idol. Ngunit marami naman ang nagtitiwala na kung sinabi niya yan at nagawa niya sa kanyang team na Phoenix Suns, malamang sa lamang ay kanyang ginawa rin yan sa kanyang former team noon na Milwaukee Bucks. Sa mga nangyari sa Dallas Mavericks sa mga nagdaang buwan na siyang muntik pang magpasuko sa kanila sa kanilang mga natitirang laban ay hindi pa rin naman nawawala ng pag-asa itong si Nico Harrison. Nagpa-unlock si Nico Harrison ng panayam for the first time. Binawalan niya ang media na magdala ng kamera o bumukas o pati mga voice recorder, bawal yan. Doon sinabi mismo ni Nico Harrison na wala siyang pagsisisi sa kanyang ginawang trade at ang pinaka-the best daw na gagawin ay magpatuloy pa rin naman para sa magandang kapakanan ng Dallas Mavericks. Para tapusin ang kanyang interview, sinabi mismo ni Nico Harrison na kung sila'y magkakampiyon kahit isang beses lang, siguradong magbabago na ang pag-iisip ng kanilang mga fans, ng kanilang mga haters patungkol sa kanila. Definitely mataas ang kumpiyansa pa rin ni Nico Harrison na sila'y magkakampiyon gamit ang roster na ito kung sakaling healthy lang silang lahat. Sa iba mga balita naman, sa ating ibinalita noon patungkol kay Dame na mayroong posibilidad na siya'y makasabak sa aksyon sa first round. Ngayon mga idol, sa pinaka-latest na impormasyon galing kay Shams ng The Athletic, siya'y ni-rolled out na sa first round. Maganda naman ang kanyang recovery process sa kanyang blood clot injury. Ngunit hindi pa sapat iyon at magpapatuloy pa siya sa kanyang pagpapagaling. Sa ating huling balita, sa hindi pagbigay ni Coach Steve Kerr ng playing time kay Kuminga, ito'y bumuo ng pagdududa sa mga NBA insider na mukhang eto na ang huling tsansa ni Kuminga na makalaro sa season na ito at mataas ang posibilidad na siya'y makahanap ng bagong team sa off-season. Matarandaan na malaking numero ang hinahanap nitong si Kuminga sa kanyang panibagong kontrata. Subalit mapagang sa ngayon ay hindi pa rin naman niya napapatunayan na siya'y karapat-dapat sa kanyang hinihingi. Dumagdag pa ang hindi pagpapalaro ni Coach Steve Kerr sa kanya sa kanilang pinaka-importanting laban sa LA Clippers. Kaya sa ngayon mga idol, mukhang nasa 50-50 ang tsansa ni Kuminga na manatili sa Golden State Warriors o magkaroon ng panibagong team sa susunod na season.